Hala, grabe ito guys. Pakinggan nyo po ito. Kakapasok lang po na balita na hindi po binabalita. Nag-interview po tayo dito kung ano pong nangyari sa Philippine Coast Guard versus po sa China Coast Guard vessels dahil po sa dangerous and illegal maneuver. So ito po guys, nagkaroon ng damage ang Philippine Coast Guard vessels. So nandito, in-interview natin ang Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. So panoorin natin ng buo to guys at malaman natin kung ano po ba nangyari, kung ano po bang update. So wag nyo po kalimutan mag-like dito, comment down below at i-share na po ito para malaman po ng ating mga kababayan kung ano pong nangyari doon sa West Philippine Sea. RJ Angeles RN po, like, comment, share, subscribe. Salamat po. Ano kasi ang ginagawa nila doon? Bakit kasi sila nandun? Eh sila nga yung illegally encroaching our own waters, no? Why would the Chinese government send China Coast Guard vessels with a distance of more than 1,000 nautical miles away from their own coastline? Samantalang hindi naman na kanila yun. Para sa akin, nakakatawa na nakakainis lang itong mga ganitong statement ng China. Pero ang pinaka nakakainis, alam mo sa lahat, hindi lang itong statement ng China, kundi yung mga Pilipino na trolls na dumadagdag at sinasakyan itong mga ganitong statement. Or binayaran talaga sila ng China para maniwala sa mga ganitong statement. Kasi again, common sense lang to. Hindi mo kailangan maging matalino. Ang dami pa naman daw sa mga trolls na to, may PhD. Kasi daw nakita sa video na parang hinarangan ng Coast Guard po natin. Kaya daw po nabangga. Alam mo, masyadong tricky yung kuha na yun eh. Opo. It was taken from a different angle. So try to imagine, kung tayo dire-diretsong ganyan ang andar, Opo. sila pag ganyan, pag tiningnan mo dito sa angulo na to, parang it will appear na parang lumiko tayo. Yes, tayo. 'Di ba? Opo. So, hindi mo again, ang tanong ko nga diyan, sa cute ng barko natin, sasadyain ba talaga nating bumangga sa kanila? Pangalawa, ano kasi ang ginagawa nila doon? 'Di ba? Why would you subject the Philippine Coast Guard vessels to dangerous maneuver? Why would you come close to that distance, no? Kung wala ka talagang intensyon na maghanap ng tama sa barko mo. At again, ang barko natin ang liit eh. Parang ano yan eh. Kung ikaw may maliit na ano to, espresso ba to? Yung kotse na maliit. Sasagi ka ng 10-wheeler truck. May maniniwala ba talaga sa yung pulis na pag sinabi ng truck driver na ikaw bumangga sa akin eh? Di ba? Mga DTS, mga pro-China vloggers, yung regarding sa, tinatanong niya kayo kung ano daw po dito yung stand-on boat, tapos ano daw po yung giveaway boat. Kasi merong... Alam mo, meron naman talagang rules of the road, no? Yung giveaway vessel and yan yung vessel that has the right to proceed. Pero ang tanong ko naman dyan, sige, let's say na yan sa particular na drawing na yan totoo. Pero the mere fact na ang 4410 binangga sa kaliwa at sa kanan, dalawang beses ng the same vessel, mukha ba talagang sinasadya natin yan? Di ba? Sabihin na natin, dapat giveaway vessel kayo kasi tumama kayo sa port side. What about the starboard side? Binalikan pa nga tayo eh, di ba? Ibig sabihin, we were hit twice. We were rammed twice. Di ba? Secondly, bakit ko naman ididepensa ang sarili mong, bakit mo ika-counter ang sariling factual narrative ng ating gobyerno kung Pilipino ka? Ano na po yung update sa recent na banggaan kahapon doon sa Scottish Shore? Well, ang nangyari kahapon, no? Ang BRP Bagakay, yung 4410, and BRP Cape Engaño, MRB 4411, departed Buliluyan Port the other night. Ang misyon nitong dalawang barko na to ay magdala ng supply sa ating mga Coast Guard personnel in different maritime features, no?
Kasama dito ang Lawak, Likas, Patag, Parola, and even Pag-asa, no? Unfortunately, when these vessels passed through Skoda Shoal, no, around 3 a.m. ng madaling araw kahapon, ang mga Chinese Coast Guard conducted dangerous maneuver, no? When you say dangerous, ito na yung dikitan, harangan. You can just imagine sa sasakyan, no? Yung didikitan ka, pero nag-aalangan na sasagiin ka naman. And then also ibablock ka. Ganyan yung ginawa ng China, no? So, their intention is to really hamper the voyage of the vessels. However, it is also important for us to understand, no, na ang intention lamang ng China, dahil ang paniniwala kasi nila, itong dalawang 44-meter vessels na to will be reinforcing the 9701. So, natakot sila sa sarili nilang multo na iniisip nila, totoo nga ang suspetsya nila na ang 44 meters na to will be joining 97 meter para paigtingin ang ating presensya sa Skoda Shoal. Kasi yan yung sinasabi nila ng mga nakaraang araw, no? So, dahil sa kanilang paranoia mismo, they see to it na ang mga vessels natin will have a difficulty in proceeding to passing through Skoda Shoal. Pero, eventually, when they realize na hindi naman pala Skoda Shoal talaga ang tatahakin natin, this China Coast Guard vessels already let go, no, of the Coast Guard vessel. Kaya nga ngayon, as we speak, no, these two Philippine Coast Guard vessels are in Pag-asa. So, despite of the sustained structural damages ng 4410 and 4411, ang ating pong Coast Guard vessels, kasama niyang kaninyang mga magigiting na commanding officers and crew, ay minabuti pa rin na puntahan ang ating mga areas na meron tayong Coast Guard personnel para makapagdala ng supplies. Commodore, sa tingin niyo po, magkano po kaya yung estimate na damage po ng dalawang vessel po natin? Well, honestly, right now, no, the only assessment na magagawa natin is only to measure it. But for the detailed evaluation kung magkano ang gagastusin ng gobyerno para ipaayos tong barko na to, that can only be conducted kapag nakabalik na siguro sila sa puerto ng Palawan. Oh. Tapos, isa pa po. Commodore, ano po kayong masasabi niyo sa paratang ng China? Sa isang pahayag nila kahapon sa Weibo po ata, yun na inaakusahan yung mga sasakyan pandagat ng Pilipinas na illegal daw na panghihimasok sa Skoda Shoal. Tapos, hindi daw natin pinapansin yung kanilang paulit-ulit na babala at sadyang bumabangga daw sa isang barko ng China. Well, una sa lahat, no, ang Philippine Coast Guard vessels, ang sabi ko nga kahapon, no, during my interviews, this is a routine resupply mission. Ibig sabihin, buwan-buwan, dinadaanan natin ito, wala naman tayong illegal na ginagawa. Secondly, ang pagdaan natin dito ay napapaloob sa ating sariling exclusive economic zone. Pangatlo, bakit naman natin sila babanggain? Ang lalaki nila, ang liit natin, ang cute natin. 'Di ba? Hindi naman tayo ganyang kabobo para sabihin na babanggain natin sila para mabutas tayo, 'di ba? I mean, common sense lang, 'di ba? Pang-apat, sinasabi nila na tayo daw mismo ang agresibo. Ang point ko naman dito, bakit kasi sila nandun? Di ba? Sila nga yung illegally encroaching our own waters, no? Why would the Chinese government send China Coast Guard vessels with a distance of more than 1,000 nautical miles away from their own coastline? Samantalang hindi naman na kanila yun. So, para sa akin, nakakatawa na nakakainis lang itong mga ganitong statement ng China. Pero, ang pinaka-nakakainis, alam mo sa lahat, hindi lang itong statement ng China, kundi yung mga Pilipino na trolls na dumadagdag at sinasakyan itong mga ganitong statement. Mas dun yung nakakainis eh. It will make you think, ito bang mga trolls na to, naniniwala talaga sa sinasabi ng Chinang statement na ito, or binayaran talaga sila ng China para maniwala sa mga ganitong statement. Kasi again, common sense lang to. Hindi mo kailangan maging matalino. Ang dami pa naman daw sa mga trolls na to, may PhD.
Commodore, recently po meron din, or last few weeks po yung regarding sa ano naman, pati sa airspace na rin, no? May encounter Sa na BDM. rin, dangerous maneuvers na rin po na nagaganap sa mga piloto po natin, and then yung kabilang panig nga po sa China. And recently na naman po, meron na naman po banggaan. Ito na nga po, pinag-uusapan natin. Up to what extent po na pwede pong humingi tayo ng assistance from other countries, like for example po yung US? Alam mo, this was already responded by not just on the Philippine government side, but even on the US side. No? Ang sabi nila, the moment na magkaroon talaga ng armed attack against public vessels and aircraft, or even the Philippine Coast Guard vessel. No? At ang sinagot naman ito din ng Pangulong Bongbong Marcos, na the moment na merong isang Pilipino na mamatay as a result of this actions ng China, definitely the Mutual Defense Treaty will already be invoked. So, hindi naman natin wini-wish na mag-reach na tayo sa ganyang level. Kaya nga laging sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no, the de-escalation efforts, the diplomatic negotiation, the peaceful settlement of our differences. Ito pa rin palagi ang priority ng ating Pangulong Bongbong Marcos. This is also the reason kung bakit tinatanong lagi ng ating mga kababayang Pilipino sa social media na ang Coast Guard ba hanggang publication of illegal activities na lang? Bakit hindi nyo i-water cannon? Bakit hindi nyo rin manggain? Ganyan. Ang tanong ko nga what is the strategic value na gagawin mo yan sa China? Na alam naman natin na kapag ginawa mo yung maliit na bagay na yan, i-amplify na naman nila. Sasabihin nila, kita nyo, Philippine Coast Guard, sila ang ng water cannon talaga. Ang China kasi, ang hirap mong pakibagayan sa ganitong bagay dahil it's very easy for them to twist the truth, no? The same reason kung bakit ang tanong, ang national government, ang Philippine Coast Guard, ang tagal magbigay ng statement, ang China nakapag-post na sa social media, may pa-video pa. Kasi for the National Task Force West Philippine Sea, sabi nga ni J. Eduardo Anyo, we just have to keep on telling the truth. And for us to make sure na accurate, tama, walang kasinungalingan ang statement na ibibigay natin, it has to pass through tedious process and vetting by different government agencies para siguradong lahat ng anggulo ng kwento, ng naratibo ay align at totoo. Hindi lamang natin ito obligasyon, no, sa ating mga kababayang Pilipino, but this is also a responsibility to the like-minded states na sumusuporta sa atin every time we release statement, no, na nagki-criticize and condemn ng aggressive actions of the People's Republic of China. Sir, ano masasabi niyo? Sige. Sir, update lang po dun sa mga barko ng China dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Dumadami po ba sila o tuloy-tuloy pa rin yung pagdami nila? Dumadami po ba sila o tuloy-tuloy pa rin yung pagdami nila? Medyo lito. Siguro I think it's fair for us to say na ang Chinese Coast Guard deployment and Chinese Maritime Militia deployment has been constantly sustained, no? Hindi naman siya dumadami, but na ililipat-lipat kasi sila. For example, ang Baho de Masinloc, at some point tataas ang number of vessels dito, and then kung magre-resupply tayo sa in different areas, particularly Ayungin, tataas sa Ayungin, and then now in Escoda. Depende. But overall, it has a constant number of Chinese Maritime Militia, China Coast Guard, and even PLA Navy vessels. Kamusta naman po yung ating mga mangingisda, sir? Hindi po ba naaapektuhan sa agresibong aksyon ng China? Well, ang buong West Philippine Sea, iilan lang naman talaga dyan ang fishing area ng ating mga kababayang Pilipino, no? Of course, in Baho de Masinloc, in Escoda, in Iroquois, in near the Recto Bank, no? Hasa-Hasa Shoal. But
of course, naapektuhan, especially in Bao de Masinloc. But then again, under this administration, under President Bongbong Marcos, maliwanag ang pag-utos ng ating Pangulo. We have to make sure na every time na merong mangingisdang Pilipino na maglalayag, they should be monitored and documented by the Philippine Coast Guard and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para in those instances na mga ilangan sila ng tulong, whether it is medical emergency or as victims of harassment ng Chinese Coast Guard, ay nandyan ang Philippine Coast Guard vessel or BFAR vessel. Sir, meron kasi tayong mga kababayan na grupo na kung tawagin mga DD list, inaano nila na bakit hindi na lang daw sundin ng gobyernong to yung sinabi dati ni dating Pangulong Duterte na ibigay na lang daw yung dagat natin, yung West Philippines sa China. Total, tubig lang naman daw yan at meron pa naman daw tayong Pacific Ocean para raw matapos sa gulo na to at wala ng Pilipinong masaktan. Alam mo, naiinis ako sa mga ganyang statement ng mga supporters ng nakaraang administrasyon at sa mga pro-China trolls na patuloy pa rin nagpapakalat ng maling impormasyon sa West Philippine Sea. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang salitang magkakagera na. Sa bagay, yan din naman ang palaging statement ni Pangulong Duterte noong nakaraang administrasyon. No? Kung kaya takot na takot ang mga kababayan natin ngayon with what is happening in the West Philippine Sea. Ang tanong ko dyan, nung panahon ni Pangulong Duterte, na ganyan na siya ka-close sa nakaraang administrasyon sa administrasyon ni Xi Jinping, at they appear to be close buddies, no? Na-isettle ba nila ang issue sa West Philippine Sea? Hindi pa rin naman. Mangingisdang Pilipino pa rin natin ay patuloy na haras. Ang Armed Force sa Philippines pa rin ay nahihirapang mag-resupply. Ang Philippine Coast Guard vessels pa rin ay hinaharas pa rin ng China Coast Guard. So, hindi ko alam kung anong masasabi nilang foreign policy na mas epektibo sa kanila. Ang difference lang natin ngayon is that we are standing up for what is right and what is ours in the West Philippine Sea. We choose to publicize to the Filipino people what is happening in the West Philippine Sea. Noong nakaraang, may mga trolls din na nagsasabi, bakit noong nakaraang administrasyon, mas tahimik ang West Philippine Sea? Mas tahimik kasi walang informasyon na lumalabas para malaman ng ating kababayang Pilipino. Tatlong insidente lamang ang inilabas nila. Una, yung FB Jimber incident ng 2017, ang water cannoning incident ng 2020 ng resupply boat, at ang 2021 Chinese swarming sa Julian Felipe. Ibig sabihin, sa 6 na taon na yon, meron pa din namang mga insidente, no? But it was not publicized. Pangalawa, ang tanong natin, totoo ba talagang magkakagera na dahil sa ginagawa natin ito? Sinagot ko na to di ba? Kung sigurado sila magkakagera, bakit hanggang ngayon wala pa rin naman, no? Pangalawa, how sure are they na magkakagera? Even Xi Jinping also has common sense, no? Na why would he even go to war over this? Siya nga nagsabi, tubig lang naman to. Bakit naman ang China makikipaggera kung tubig lang to? Di ba? Bakit gegerahin ng China ang Pilipinas kung sabi na nga ng mga trolls na yan, na tubig lang naman yan. Wala naman tayong dapat pag-agawan. So, pangatlo, it goes to the question na, bakit natin hindi tindigan kung tubig lang pala yan? Pero para sa atin, bilang Pilipino, itong tubig na to, ang sumisimbolo ng Pilipinas. Ito, lagi din yung nire-responde ko sa mga tao na nagsasabing, hindi naman kasi yan, hindi naman kasi yan issue ng lahat ng Pilipino Ang tanong ko dyan, nung nanalo si Carlos Yulo ng gold medal, tuwang-tuwa ang Pilipinas. Ang sabi kasi nila, ang West Philippine Sea, wala naman kasing kinalaman sa tiyan ng Pilipino yan di ba? Nung nanalo si Carlos Yulo sa Olympics, talagang tinindigan daw ng balahibo ang mga kababayan nating Pilipino. They are proud Filipinos. Talagang sa social media, maraming nagpuyat, maraming nag-comment, maraming natuwa. And I mean, everybody, kahit siguro mga trolls, nagdiwang din dahil Pilipino sila at that very moment.
ang national identity natin bilang Pilipino, itaas ang bandila natin sa Paris, France during the Olympics. United the Filipino people. The same thing nung mga laban ni Senator Manny Pacquiao, 'di ba? Nagkakaisa ang Pilipino, proud tayo lahat. Proud to be a Filipino dahil tayo ay nire-represent ni Manny Pacquiao sa kanyang mga laban. Ang tanong ko ngayon, kapag teritoryo na ng Pilipinas, West Philippine Sea na, wala nang kinalaman sa tiyan ng Pilipino, bakit? Si Carlos Yulo ba merong kinalaman sa laman ng tiyan din nila? Nabalatuhan din ba sila? Hindi naman. It's because we are just proud that we are Filipinos, that Carlos Yulo received gold medal in the Paris Olympics. So, ang Pilipinas, iyan ang nararamdaman natin bilang Pilipino. Ngayon, ang usapin ng West Philippine Sea, kung Pilipino ka, at ang alam naman natin na ang West Philippine Sea ay part ng Pilipinas, bakit hindi natin sabihin din na we support this because this is our territory? Kung ang passport mo, Philippine passport pa rin, regardless wherever you came from, whether taga Mindanao ka, Visayas o Luzon o Batanes, ang West Philippine Sea dapat nating tindigan. Yan ang hindi ko mag-gets eh. Bakit pag happy moments, proud tayong Pilipino? Pag West Philippine Sea, parang, Pilipino ka ba? Parang hindi naman kasi atin yan eh. Alam mo, it's very disappointing, no? I went to visit different universities in different areas, Luzon, Visayas, Mindanao. And then before I start my lecture, I walk around and I ask the students, mga kabataang Pilipino to na nasa kolehiyo. Ang tanong ko, bilang isang Pilipino, tingin mo ba disputed ang West Philippine Sea? Alam nyo bang 9 out of 10 ng mga kabataang Pilipino, ang sagot nila ay oo? Diba? From the question itself, bilang Pilipino, tingin nyo ba ang West Philippine Sea ay disputed? Surprisingly, ang sagot nila, oo. Sabi ko, alam nyo, nalulungkot ako. But for me to demonstrate how you should understand this. Halimbawa ako, roommate tayo sa boarding house. Kinuha ko ang sapatos mo the following day. Alam mong sapatos mo to, unfortunately, suot ko na. Nung nagreklamo ka sa Dean ng Office of the Student Affairs, how would you feel kung sasabihin kong hindi mo to sapatos? Disputed na to. Di ba? Kung alam naman natin na ang West Philippine Sea sa Pilipino, bakit hindi natin sabihin, sa Pilipinas yan. Pilipino tayo. Diba? Yan yung nawala na sa atin. Eh. We forgot that our national territory, that our maritime jurisdiction defined our own national identity. Kung ang mga kabataang Pilipino natin, ito ang tingin sa laban natin sa West Philippine Sea. How sure are we that we're going to sustain this? Kaya nga, sa transparency efforts ng National Task Force West Philippine Sea, isinasama na namin ang pag-iikot sa different universities and local government units para masabihan natin ang mga kabataang Pilipino, ang West Philippine Sea, atin ito, hindi to disputed. Dahil bilang Pilipino, dapat alam natin kung ano ang meron tayo. Sir, last na yan. Sir, kung mga nakaraang administrasyon, patuloy ang pagbantay doon sa West Philippine Sea, magkagaganito po ba? Kasi ngayon lang po nararamdaman ng mga taong bayan na supporter talaga sa administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, na matibay po talaga ang pag-secure doon sa West Philippine Sea po. Ano po yung masasabi? Alam mo, before responding to that question, let me clarify, no? Not just the supporters ni President Bongbong Marcos really supports our fight in the West Philippine Sea. I was able to talk to different people, no? Sinasabi nila they were never a fan of President Bongbong Marcos. They never voted for President Bongbong Marcos. However, pagdating sa West Philippine Sea, ito ang tinitindigan at sinusuportahan nila.
I agree with you, no? Kung ang mga nakaraang administrasyon, lalo na siguro kung ang nakaraang administrasyon, nagkaroon ng tamang impormasyon sa publiko, binigay talaga at pinaintindi kung ano ang tamang impormasyon for them to appreciate what we are fighting for in the West Philippine Sea. Sana ang problema natin sa kabataan nakakulangan ng impormasyon dito para ma-appreciate nila ang pinaglalaban nila. Siguro hindi na natin problema. Ang sabi ko nga, kung ang bata ipinanganak ng 2016 at kung hindi si President Bongbong Marcos ang presidente natin ng 2022, bababa ang presidente natin ng 2028 kung hindi si President Bongbong Marcos. 12 years old na siya, no? And that entire generation ng 12 years old pababa have already forgotten kung ano ang laban natin sa West Philippine Sea. That's why I support President Bongbong Marcos in standing up and having this commitment of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power. Ang sabi niya nga, ang tamang impormasyon will awaken the sense of patriotism and for the next generation, sa susunod na saling lahi ng Pilipino, maituloy nila ang laban na to. Hindi ipinapangako ni Pangulong Bongbong Marcos na in 2028, before he steps down, ay tapos na ang gusot natin sa West Philippine Sea. Pero, ang objective ng transparency effort na sinusuportahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay siguraduhin mapukaw natin ang kamalayan ng kabataang Pilipino para sisiguraduhin natin they will be able to continue our fight in the West Philippine Sea. We do not know whether in the next 30 years, 50 years, or even a century, kung gaano na kalakas or kaunlad ang bayan ng bansang Pilipinas. In our generation, the most important role that we have to play is to hold the line for the next generation of Filipinos to understand what are we fighting for. Kung ngayon pa lang, kwentuhan pa lang, isusuko na natin ang laban natin sa West Philippine Sea. Kung ngayon pa lang, pronouncement pa lang ng mga nakaraang mga administrasyon at kanyang mga miyembro ng gobyerno noon ay isuko na natin ito dahil tubig lamang daw. Ano na ang magiging paningin ng susunod na lahi ng Pilipino? By the time na meron na tayong kapasidad at yaman para tindigan ng laban sa West Philippine Sea. Ano sabihin nila? Wala na tayong paglalaban sa West Philippine Sea. Kasi yung mga ninuno natin, those generations who came before us, are so afraid na isinuko na nila dahil ayaw daw nila ng gera. So ngayon, for President Bongbong Marcos, we are going to hold the line. We are going to double our efforts for the Filipino younger generation to understand what are we fighting for at ituloy ito sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Last na. Last ka pa. Sige. Sir, kasi nakita natin, automatic nandun po yung mga China vessels po. So may mga signals po ba sila or mga radar na para malocate ang ating vessels po dun sa West Philippine Sea? Alam mo, sa totoo lang, obviously, of course, they already have their own satellites. No? They can be able to see from the sky what our deployments are. However, ma-emphasize ko lang, no? Even without the satellite capability, ang Chinese Maritime Militia and Chinese Coast Guard has been intruding our own waters. So, despite of advanced information through technology, the mere fact na nandyan na talaga sila, it's easier for them to prevent our vessels from navigating these waters. So, masasabi niyo po, sir, na pababayaan po talaga siya sa mga nakarang administrasyon. Kaya nandun na po yung mga vessels ng China. Well, ang pabayaan, we still don't know. I cannot speak for how they really appreciated or how they were able to strategize our efforts in the West Philippine Sea. Ang masasabi ko lang is yung effort nila in choosing not to publicize it. Para kasi sa akin, ang kawalan ng impormasyon natin sa West Philippine Sea nung nakaraang 6 na taon definitely diminishes the understanding of the Filipinos
Tapos, in-amplify pa to ng fake news, in-amplify pa to ng mga nakaraang pagsasalita ng nakaraang administrasyon na walang dahilan para ilaban natin ito. So, that's the only thing I am really targeting, no? Those kind of failure to provide information really made a difference kung paano tinitingnan ng ating mga kababayang Pilipino ang laban natin sa West Philippines.